Bakit daw ang Katoliko ay nagsa-sign of the cross? Nung una, hindi ko rin to alam eh. Pero, bakit nga ba? Well, sabi nila, nung sinaunang Kristiyano daw, yung mga noong 100 years old pa lang ang ating simbahang Iglesia Katolika Romana, ay nagsa-sign of the cross ng mga Kristiyano noon. Parang yung sign of the cross is parang yun yung parang katunayan na isa kang tunay na Kristiyano. Napaisip tuloy ako. Ay, ano yung mga Christians daw, kuno, pero hindi naman nagsa-sign of the cross. Well, hindi yun ang topic natin, guys. So, mayroon lang kasi akong ikwento, no, sa aking experience bilang Katoliko, na ngayon ko lang na-realize. Nangyari ito sa akin, I think way back 2012 o 2010, something like that. And ito kasi, nung time na yun, na-invite ako sa isang church. Sasabihin ko ba kung anong church yung wag na lang natin sabihin yung church na yun. So, nung na-invite ako doon, kasi yung mga nag-invite sa akin, mga mababait naman, tsaka mga bata. Parang ano ba, yung parang pag hindi mo pinagbigyan, parang child abuse ka, parang ganun. So, then yun, nagpunta nga kami doon sa kanilang simbahan, sa kanilang church, sa ibang pananampalataya to ha, hindi to Catholic. And then, nung nagpunta kami doon, alam nyo naman bilang bilang tunay na Kristiyano is nakasanayan ko kasi mag-sign of the cross ganyan. So pagpasok ko sa church nila, yung tawag dito parang naghahanap pa nga ako ng ng tawag doon yung holy water, something like that. 'Di ba? Sa atin kasi sa church natin, sa Catholic, if i-dip natin yung kamay natin, hindi magsa-sign of the cross tayo, ganon. So wala akong mahanap na ganon. Ang bilis ng kamay kong nag-sign of the cross. Simbahan yun simbahan yung yung pupuntahan namin. Then wala pa akong alam nun. As in talagang nominal Catholic, wala akong alam na ano ba talaga yung doktrina ng ganitong church, yung church natin na sa Catholic, kahit Catholic ako, hindi ko talaga alam kung ano yung doktrina ng Catholic, yung teachings ng ang Catholic, yung mga aral, ano ba ang tama at mali. Hindi ko talaga alam, as in, ganon talaga as a nominal Catholic. So, ayun, back to the story. And, ayun nga, pumunta nga kami doon. Ang bilis nung kamay ko, nag-sign of the cross ako pagdating namin doon. At, dalawa sila eh. And then, sinuway ako nung isa. Sabi niya, pasensya ka na sis. Sabi niya, I'm sorry sister. Sabi nga ganon, we are not doing the signing of the cross here. Sabi niya ganon. Tapos, ha? Sabi ko, bakit? Why? Why? Sabi ko ganon. Tapos, ano lang daw, parang ganon. Ewan ko. Tapos, sabi ko, ay, pasensya na. Sabi ko ganon, ay, sorry. Hindi ako nag-sorry kasi nag-sign of the cross ako. Nag-sorry ako dahil na-offend ko sila. Parang ganon. And then, alam niyo nung ano nangyari? Ang weird. Kasi, di ba nag-sign of the cross ako, sinuway ako. The next na tawag dito, next na maalala ko, andun na ako sa bahay, naghuhugas, di ba kapag day off mo kasi, dito sa Hong Kong, pag day off mo, pag uwi mo ng bahay, ang dami pa ring hugasin, ang dami pa ring mga trabaho, di wala ka namang no choice ka naman, kasi kahit hindi mo hugasan yan, aabutin lang na umaga, ikaw pa rin naman ang gagawa, ganon. So, the next na nangyari, after ako nag-sign of the cross, after nila ako sinuway, the next tawag dito, naalala ko, is andun ako sa bahay, naghuhugas, and then may tumatawag sa akin, sa phone ko. And then nung sinagot ko, yun nga, yung mga nag-invite sa akin sa church na yun, tapos babasahan ako ng Biblia. Eh syempre ako naman nabibuisit ako kasi ang dami kong hugasin, ang dami ko pang trabaho, tapos babasahan mo ako ng Bible. Hindi ako makapag-focus sa'yo or doon sa ginagawa ko. Gusto kong tapusin yung ginagawa ko. Gusto niya akong basahan. Hanggang sa ilang araw yata nangyari yun na lagi akong iniisturbo ba
Nagpalit ako ng number sa inis ko. Ngayon, ang question ko, ang weird lang. Kasi hindi ko matandaan, paano ba ako nakauwi? Pagkagaling ko sa simbahan, paano ako nakauwi? Saan ako sumakay? Paano ako sabi ko, nagbumalik ba ako ng Central? I mean, pasensya na, baka mamaya mahuli kung anong church yon. Pero, as in talaga, hindi ko maalala kung ano ang sumunod na nangyari after nung encounter namin na napunta kami doon sa church, nag-sign of the cross ako, sinuway ako, and then the next na remember ko na is yung nasa bahay na ako. Yung after nung ano kami, na sinuway ako, hindi ko na alam kung ano sumunod na nangyari. So, sabi ko, ang weird lang talaga. And then, ngayon lang na nag-aaral na ako sa doktrina ng ating simbahan Katolika, doon ko nalaman na don't underestimate the power of signing of the cross. Naniniwala ako na yung pagsasign of the cross ko na yon ang nagligtas sa akin. Dahil ngayon, nalalaman-laman ko na yung church na pinuntahan pala namin is, yung founder nila daw is merong connection sa Masonry, which is isang matinding kumakalaban, isang anti-Kristo, which means kumakalaban sa Iglesia Katolika Romana, kahit noon pa man. So, ayun, sabi ko nga, yung mga Katoliko dyan, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya na mag-sign of the cross kahit saan. Kahit saan. Yung pagsa-sign of the cross natin, pag dumadaan tayo sa simbahan, huwag kayong mahiya. Kasi ang ano natin, parang short prayer short prayer yon. Yung pagsa-sign of the cross. Wala akong sinabi nung time na yon. Nag-sign of the cross lang ako. Pero kasi ngayon, sabi nila dun sa Bible study na ina-attenan ko, sabi nila, ang signing of the cross daw talaga is a short prayer. Di ba nga kapag nagpupunta tayo sa isang katakot-takot na place, ganun, di ba nagsa-sign of the cross tayo? Kasi may takot tayo eh. Pero after ka mag-sign of the cross, parang nabapalitan ng comfort. Parang, di ba? Tapos, lahat ng pagkakataon, di ba, kapag nagbibiyahe ka, magsa-sign of the cross ka, kasi hinihiling mo na si God is sasamahan ka sa biyahe mo, something like that. So, ayun. Ano pa ba? So, yun lang siguro for today. Huwag kayong don't underestimate the power of signing of the cross. Proud Catholic, be proud Catholic, and Catholic until the end. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen!